What's up, KAG? Alam mo, nung una kong narinig ang Axie, akala ko rin kalokohan. May karton na hayop tapos may presyo na para kang bumili ng bagong motor. Sabi ko noon, sinong matinong tao ang bibili nito? Pero ito na tayo ngayon. Millions ang pumasok. Millions din ang nasunog. Dito pa lang, gusto ko nang linawin. Kung hinahanap mo ay safe, sure, walang aral na kailangan, mali ang pinasok mong ecosystem. Kaya sa video na to, hindi kita bebentahan ng pangarap. Hindi rin kita tatakutin. Pag-uusapan lang natin ng diretsyo. Ano ba talaga ang Axie NFT? Bakit nagkaroon ito ng value? At kung saan madalas nagkakamali ang mga tao? Kung handa ka na sa real talk, let's go! Ano ba talaga ang Axie NFT? Unahin muna natin ang pinaka-basic. Ang Axie ay isang NFT. Ibig sabihin, isa siyang digital asset na may ownership. Ownership lang ito sa loob ng ecosystem. Hindi ibig sabihin nito guaranteed profit, automatic demand, o habang buhay ang value. Isipin mo ganito, kung ang Mobile Legends, yung mga hero ay hiram lang, ang Axie mo ay pagmamay-ari mo. Pero kung wala nang naglalaro ng ML, wala ring bibili ng hero mo. Ownership is not equal to value. Context ang nagbibigay ng value. Bakit may value ang Axie? Utility. May ginagawa ang mga Axie. Ginagamit mo ang Axie para lumaban, magparang, mag-compete. Kapag humina ang gameplay loop, kahit gaano kaganda ang NFT, bagsak ang presyo. NFT na walang gamit equals collectible na walang buyer. Sunod, scarcity. May supply control, may breeding cost. Pero ito ang madalas na hindi sinasabi ng marami. Ang scarcity ay design choice, hindi promise. Kapag mali ang economics, pwedeng masira ang scarcity kahit hindi dinadagdagan ng supply. Demand. Ito ang pinaka-importante. Hindi marketable ang NFT kung walang bagong players. Walang dahilan para pumasok. Maraming Axie holder ang hindi players. Speculators sila. At kapag puro ganito ang demand, unstable. So nabanggit natin yung mga speculator. Ang susunod natin, speculation. Dito talaga nagkakatalo. Aminin natin, marami ang pumasok hindi dahil sa laro, kundi dahil sa price chart. At dito, gusto kong maging malinaw. Speculation ang gasolina ng buluran. Pero ito rin ang dahilan ng pag-crash. Kung hindi mo alam kung kailan ka player at kailan ka speculator, malamang mali ang desisyon mo. Personal kong pananaw, ang Axie ay hindi scam, hindi rin shortcut, at lalong hindi guaranteed income. Ito ay system, at sa kahit anong system, may winners, may losers, at karamihan nasa gitna. Kung ayaw mong maging average loss, kailangan mong umintindi ng mechanics, hindi hype. Ano bang mga strength ng Axie? May history, may brand recall, may community, may competitive layer. Pero tandaan, ang lakas ng brand ay hindi insurance laban sa bad decision. Pag-usapan naman natin ang weaknesses. Dependent sa players, sensitive sa token design, mabilis magbago ang meta. At ito ang critical. Kung ayaw mo mag-adjust, talo ka. Hindi ito buy and forget asset. Ere-recommend ko ba to o hindi? Ere-recommend ko ang Axie kung gusto mo ang strategy, kaya mong matalo at matuto, naiintindihan mo na hindi laging panalo. Hindi ko naman ito nire-recommenda kung naghahanap ka ng easy mode, umaasa ka sa hype, o ayaw mong magbasa o mag-aral. Hindi ito beginner friendly kung tamad ka. Mas maraming natalo sa Axie kaysa kumita. Hindi dahil masama ang laro, kundi mali ang expectation. So balik tayo sa tanong. Bakit may value ang Axie NFT? Ang Axie kasi may ownership, may utility, may demand at belief. Pero tatandaan mo to, ang value ay hindi permanente at hindi rin ito patas.
Binubuo ito araw-araw ng mga players. Kung pumasok ka nang naiintindihan mo ang sistema, hindi dahil nangangarap ka lang. Game on!